Ito ang programang Family Matters, muling hinirang na Best Radio Magazine Program sa 26th KBP Golden Dove Awards. Kasama ang 1143 DZMR, The Missions Radio, Isabela, 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan, 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod, and 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal. Happy morning, kaagapay! Welcome sa programang Family Matters. Ako po si Jo Cabrera Alabastro for Miss Aloha Zero. Ako na po yung Wednesday, Avelyn Garcia. Magandang babae at lalaki po sa lahat ng nanonood at nakikinig. At syempre magandang babae po yung aking partner. Mas maganda po ang ating kasama ngayong araw na ito. At ang ating pag-uusapan ay ang ikatlong serye ng How to Make Your Joy Contagious. At syempre last na ito, no? Trilogy pala ito. Trilogy pala ito. Dapat nga tinapos ko na pero talagang ang dami pa nating mga dapat i-discuss about it, no? Okay, but before that, kailangan po muna nating basahin itong paalaala po sa atin mula sa Biblia sa Deuteronomy or Deuteronomy 7 verse 9 in English. Ay, oo nga pala, in English. Ako pala yung English. Ikaw yung... Know therefore that the Lord your God is God. Ayan. He is faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at Siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Dapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 sanling lahi. Yan ba ay makapagpapasaya sa iyo kung katapatan ng Panginoon ay transferable. Correct. Sa ilang ulit na salin lahi. Kaya nga yung ating, siguro dadagdagan ko yung title ng ating episode ngayon, na Being Joy, yung ating Are Your Joy Contagious? Is Your Joy Contagious? Or Being Joyful, ano bang topic natin na ginamit noon? How to make your joy contagious. Ang tanong ko dyan, are you faithful in making that joy contagious? Kasi hindi lang hindi lang yung one time lang to. So kinakailangan ay matapat din tayo ipagpatuloy. Sa pagkapatuloy nito. Okay. Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information. Nagbabalik po ang Family Matters. Ako po, Jo Cabrera Alabastro for Miss Aloha Zero. Ako na po yung Wednesday, Avelyn Garcia. Magandang umaga po ulit sa mga katutune in pa lang. Yes, at how to make your joy contagious, and are you faithful in making this contagious, no? Kaya nga napakaganda ng pinag-usapan natin last Wednesday, 'di ba, Jo? Talagang pinag-usapan natin yung mga paraan kung paano tayo magiging contagious, yung ating kaligayahan, yung ating joy. Oo, no? Dahil ito ay last serye na. Oo. Review tayo. Oo, mabilisan lang po, So, nabanggit natin, wake up earlier in the morning and then have a grateful heart. And then after we talked about the being grateful, lahat ng bagay na dapat pagpasalamat mo upang makaapekto to hindi lamang sa iyo, maging sa mga nakapaligid sa iyo. At isa sa napag-usapan natin dyan is have your daily devotion so that you can have the Lord in your life every day. Yan. Napag-usapan din natin, Ma'am Jo, 'di ba? Yung sinabi ni Amelia, 'di ba? Yes. Oo, last week sinabi natin a single act of kindness throws out roots in all directions and the roots spring up and make new trees. Napakagandang paalala yan sa atin.
express your gratitude, nabanggit natin yan, replace the judgments, replace the unconstructive criticism. Put yourself in other person's shoes, 'di ba? May tawag diyan empathy, 'di ba? Hindi apathetic. Yes. And in order for your joy to be contagious is recall the goodness of God through the kindness of people around you. Yan. Paano pa? Meron pa tayong sinabi, express kindness for something that you may often take for granted. Meron pa tayong sinabing, surprise someone. Surprise someone with a kinder note. Sabi ni Jo, last week, ang sabi mo, maglagay saan? Sa lunchbox. Sa baonan, oo. Yes, sa lunchbox. Correct. And of course, not only that, but napag-usapan natin, just be there. Oy, by the way, yung paglalagay ng ng notes. Ng notes. Merong isang delivery fast food, oo. Oo, naglalagay? Oo, pag halimbawa bumili ka ng breakfast meal, sa loob ng paper bag may nakalagay, have a great day. Don't forget to smile. It's your big day. May reminder na ganun. And it's very helpful. No? Kasi parang hindi ka lang bumibili ng lunch ba ng lunch hindi lang mo. siya negosyo, parang ganun. Oo, parang nagkakaroon ka ng good vibes for that day. Tsaka makes you feel na yung company na yan is also concerned na ikaw ay may masayang araw. Hindi lang yan sa lunchbox. Alam mo? Saan? Naalala ko, hello, shout out lang kay Alice Labaydan. Meron siyang nabanggit, no, na parang ewan ko sa post niya yata nilagay, na parang she's going through something, tapos sumakay siya ng tricycle. Pagsakay niya, nabasa niya doon sa tricycle, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi niya, ay grabe, talagang kinomfort talaga siya ng Panginoon through that particular verse na nakita niya doon sa tricycle na sakyan niya. Oo nga. Kahit nga yung, di ba, yung United Neon na maliit na bagay na posters. Yung billboard. Yes. Nagsasabing God loves you. Or Jesus is the way. Yung naliligaw ka na sa daan. Di ba? Pag si Waze ay naging waste of time na. Tapos makita mo, Jesus is the way. Lord, tulungan mo ako sa daan. Kasi minsan kung saan-saan din tayo dinadala ni Waze. Kaya napakagandang paalala. So, it's a joy, no? Let your joy be contagious. Yes. And of course, one thing that we discussed last week was just be there. Dapat nandiyan ka lang. Wag mong sabihin, you know what? It's a lot of times that children would often say that love is spelled as time. T-I-M-E. No? So yung time mo, your kids will be joyful. Naalala ko yung isang illustration na yan about time, yung isang bata na ang kanyang tatay ay busy negosyante. Alam ko yan. Gusto niyang bilhin. Oo, sabi niya, Daddy, magkano yung binabayad yung sa'yo ng per office? oras mo? Oo. Every hour. This much, sabi nung. Pagpalagay natin 1,000 pesos Bumalik ang anak, kinuha mula sa kanyang coin bank or sa ipon niya, 1,000 pesos binigay niya sa daddy niya. Sabi niya, Daddy, can I buy 1 hour? 1 hour of your time. Diba? And for the kids, that's actually a joy, no? You're actually giving the child a joy with your presence. Oo. At yung bata, 'di ba, pag nakikipag-usap sa'yo, hindi niya gusto na hindi ka nakatingin sa kanya. Kaya kapag hindi ka nakatingin, anong gagawin ng bata? Ay, haharap niya yung face mo. Kukunin niya yung face mo at haharap niya sa mata niya. Ako hindi lang ganon si Isaiah, meron akong maliit pa ngayon, di ba? Halimbawa, meron siyang something na ginawa. Talagang he wants me to look at it. Or sometimes nakakatuwa kasi meron siyang, what's his Lego? And he wanted me to to look at how he will tawag doon create the Lego. At grabe, sabi ko, paano ilang oras mo na build yan? Ay, mommy, this one is only 2.5 hours. This one is only 3 hours. This one, sabi ko, may mas maiksi ka. Pero gusto niya talaga yung attention. So just be there.
Just be there, and you're actually sending the person, giving the person joy. And kapag nabigay mo yung joy na yun masishare niya rin sa mga Yes, maging contagious din siya. kaklase niya, Kasi masaya siya niya. Oo. Oo. Tsaka yung joy na yun ay maibabalik niya pa sa'yo. Oo. The other day, the other week rather, inano namin si Isaiah, no? Sinurprise. Sabi ko, surprise natin siya. So, hindi niya alam, meron na siyang dinalang mga gamit. May dinala na siya yung mga gamit na luggage, no? So, sinundo sa school, umalis. So, sabi niya, where are we going? So, hindi niya alam magkakaroon kami ng staycation time together. So, ang alam lang niya, uuwi lang sa bahay, siya. yung mala hotel. Hindi yata ito yung pupuntahan natin. So, giving the child joy. So, and then remember the small acts of kindness, no? Because it actually gives someone joy. And isang na-discuss ko last time, yung bang tipong nagmamadaling isang tao, small act of kindness, paunahin mo, diba? O kaya, nahihirapan siyang buksan yung pintuan kasi ang dami niyang dala. Pagbuksan mo, small act of kindness, diba? O kaya naman, marami ng kalat doon sa bus na sinakyan mo. Imbis na pintasan mo yung mga tao na nag-iwan doon, kunin mo na lang, tapos lagay mo sa bag mo, tapos pag may nakita kang trash can, then throw it away. At wag ka na magdagdag. Oo, wag. Then give someone an uplifting gift, no? Someone in your life might have a bit parang challenge, may mga challenge sila na nadadana sa buhay. Then padalan mo ng inspirational book, inspirational movie. Naalala ko si Lucy Cruz Valdez, she's a good friend of mine. Ang ginagawa niya, bibili siya sa Amazon. Tapos pag alam niya yung phone number ng isang kaibigan, papadala niya. So, like, papadala kita ng gift. Yung pala papadala niyang gift sa akin is an e-book. No? Okay. So, it's actually making the person very, very joyful at the same time. Then, ito sa pagkapatuloy natin ngayon, help someone out practically. No? Bigyan mo, give them a hand. For example, meron siyang ina-arrange na party para sa kanyang anak. Pwede kang tumulong, no? Para magkaroon siya ng joy as well. At saka kung ikaw ay nanay, at ikaw ay nakikinig ngayon, mga anak, ano? Tapos gusto niyong pasiyahin ang inyong nanay, samahan niyo siya sa gawaing bahay. Kung naglalabas si mami, kayong magsampay. Di ba? Maghugas ng pinggan, sabihin, mag-volunteer na kayo, ay ako na lang kung maghugas ng pinggan. I'll do the chores for you. That will make your parents joyful. Very happy. So, yan. So, help, talagang help someone practically para magkaroon siya ng joy at maikalat ang joy. Help the people in your life see how they make a difference in their lives. When you talk to someone about his or her day or what has been going on lately, then make sure to point out how or she also has spread kindness and happiness. So, i-honor natin yung isang tao. Very recently, I did an honoring words also for yung parang ninang at ninong namin sa aming anniversary, si Peter and Christine Cairus, no, for being so role model, no, sa aming buhay mag-asawa. So, you can actually make that person happy also. And because of that joy, diba, they can also transfer the joy to others. Okay. Sabi ni Daisy Manalo, good morning, Ate Evelyn. Hi! Letter A po ako, Apple. Ang ganda ng topic niyo, lalo na sa mga kabataan ngayon na isa na din sa mga ginagawa ay ang pambubuli. May tanong dito, si Tessie Reyes. Ano po pwedeng advice niyo sa mga tao na hindi nakaka-reciprocate ng friendship? Alam mo, yan ang mga tinatanong sa akin, ano, do you always have to expect the person to give the same kind of kindness na ibinigay mo sa kanya? Oy, nakikipagkaibigan na nga ako hindi pa niya ako kinakaibigan, 'di ba? Alam mo, it's their loss. So it's okay, just continue to sow seeds in that person. Tanim ka lang ng tanim. Ngiti ka lang ng ngiti. And kung sakaling hindi kayo maging magkaibigan. Nandun ako sa dulo, no? God has been preparing somebody better. Or God has been preparing somebody na talagang para sa'yo. Baka naman merong ginagawa ang Panginoon sa buhay niya. Kaya hindi pa panahon para kayo maging magkaibigan ngayon. And at least you did your best. Yeah.
Yeah, the most important thing is, it's not what other people say. It's what God says. Kumbaga kung ano yung nakikita niya, yun ang mas importante. Papaano, anong pagtatanim ang binigay mo? Nako, the Lord will bless you in a different way. Kaya manatiling joyful kahit na hindi joyful yung situation. Tsaka nakikita ni Lord kung ano yung ginawa mo in secret 'di ba? Sa puso mo, you're actually giving that kindness. Naalala ko devotion namin kanina ni Isaiah kasi every breakfast we do devotion. Tapos isang devotion na nabasa namin, yung nanay parang ipaparentahan niya yung bahay, ibebenta nila yung bahay, no? So parang part of that is ano tawag doon, nagso-showroom, yung showroom ba 'yon? Parang basta pinapakita niya yung bahay. Sasabi niya dun sa anak niya, anak, linisin mo yung kwarto mo para hindi nakakahiya pag dumating yung yung titingin ng bahay. So, ang ginawa niya, the minute na umalis yung nanay niya, unang-una niyang ginawa is tinignan yung mga cellphone niya, yung magazine, ganyan. Tapos yung magazine, nakita niya. So, medyo natagalan siya. Oo, so nakatitig siya doon. Talagang nagbabasal siya doon. And then, all of a sudden, narinig niya na merong pumarada sa labas. Naku po. So, syempre, ginawa niya, talagang kinuha niya lahat ng gamit doon sa kanyang, bed. At nilagay niya sa closet. So, talagang mabilisan nilagay sa closet. Wala! Tinambak. Diba? So, diba napakalinis na, ang ganda na, wala na nakakalat sa kanyang bed, no? Tapos, nung pumasok yung bisita, no, na tumitingin, ang ganda naman, okay naman yung bahay. Ang gusto ko lang, ang linis. linis naman, tsaka okay din yung spaces, baka pwede namin bilhin. Pwede makita kung gaano kalaki yung cabinet sa loob. Patay. So, pagbukas ngayon, naglaglagan yung mga gamit sa loob. So, the moral of the story is that you cannot just fake things, diba? So, if you are giving that genuine friendship to that somebody else, go ahead, 'di ba? Magso ka lang ng magso, nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo. And sometimes yung secret. friendship ay hindi siya nabibuild ng 2 years, 3 years. Yes, Meron pa nga ba naging best of friends dahil nagkaroon sila ng misunderstanding sa unang pagkakataon. Yes, and the Lord used that. Oo. Tapos nung una sila nagkaroon ng misunderstanding, yun na yung pala yung una't huling misunderstanding nila dahil the rest of their lives magkakasundo sila. Yes, oo. Sa isa kong sa isa kong post, no, meron akong pinost doon kasi dito parang gusto ko lang tulungan itong nagtatanong, no, paano pag hindi nire-reciprocate yung ano ang tanong niya, nire-reciprocate yung friendship, no. Sa isa kong post nilagay ko doon that friendship are actually I don't know if it's here. Na yan, friendship are born in a million different ways. And God placed them in your life as a wonderful blessing no matter how that friendship were born. So, kumbaga, kahit na gaano katindi yung nangyari sa inyo or hindi ka man pinapansin, sige lang. Kasi who knows, the Lord is developing something in you. Okay. Yan. Sabi ni Ate Mayan Damian, hello, listening sa radio, pero gusto kong makita ang looks ni Miss Evelyn kapag hindi curly ang hair. Ayan, maganda so pa rin. mo na. Maganda pa rin. Ay, nako, At thank you, Lord. Jonard Noliedo, good morning po, from Holo, Mindanao State University, Sulu. Hala. Nakikinig ngayon. At si Jessie Tabio, sa aking classmate, good morning, Ma'am Jessie. Si Rosemary Tumpalan, hello. At si Nora Rusinas, God bless you too. And si Miss Nenita Samson and Joe Salinas. Si Miles Mesa, always listening and watching here and in Quezon City. Kaya hello sa inyo. Uy, meron lang akong gustong sabihin na in order for your joy to be contagious, isang paraan dito is do not burn bridges. Because you may not know that the bridge that you'll burn will be the bridge that you will use later on. Malalim, But the problem is kapag hindi mo, pagka binurn mo na yung bridge na yan, ay wala na po kayong dadaan ng bridge. In short, wag magsasalita ng tapos. Correct. Wag gagawa ng
marahas na hakbang na makakapagpaputol ng relasyon ninyo. Yung sabi nga ng mga matatanda ay nagsolian na sila ng kandila. Natapos na ang kanilang pagkakaibigan. Pero si Luz Caparas nakikinig at hindi pa natatapos sa kaniyang pakikipagkaibigan sa atin. And also greeting her husband Manny Caparas at anak na si Engineer Christian Caparas. Hello po, good morning. Hello. And Lynn De Leon, si Jolinda Mandawe watching in Cavite, Nel Cortez, and Belsky Emilia. Yes po, mapapanood na po tayo sa ating YouTube channel. Yeah. So another thing, no, natapos na tayo kanina sa help the people in your life see how they make a difference in their lives. Oo. So ang isa naman natin is pay it forward. Yes. Or tinatawag na tulong ko, pasa mo. When someone does something kind to you, no matter how big or how small, malaki man yan, maliit man yan, then try to pay that forward by being kind to someone else as soon as you can. Okay. So babayaran mo ng kabutihan, hindi yung nagbigay sa iyo ng tulong, kundi yung iba na mas nangangailangan ng iyong tulong. Exactly. So, isang example ko dyan ay ang nangyari sa amin 2003. No, malayo-layo ang paglakbay ko, ha, Jo. 2003. May tumulong sa amin na isang babae na hindi naman kami close at that time, no? But inalaw niya kaming pumasok sa kanilang tahanan, no? And nung ako po ay gusto nang magbayad at magbigay na sa aming pagstay doon, at ang sinabi niya ay just watch the film, pay it forward, no? And hindi ko akalain na talagang yung joy pala niya, Jo, yung joy niya ng pagtulong sa amin ay nag-uumapaw, at ang gusto niya lang gawin namin ay ipasa namin yung tulong na ipinagkaloob niya sa amin sa ibang tao in any way, shape, or form. And because of that, na-launch po yung aming convention concert in 2005 dyan po sa Ultra, at kung saan ay in-unveil po namin ang aming movement na tinatawag na Tulong Ko, Pasa Mo. Napakagandang advokasya na nakakapagbigay ng joy. Hindi lamang sa nagbigay ng joy, kumbaga yung source ng tulong ko, pasa mo, kundi lalo na dun sa mga natutulungan at patuloy na pinagpapasahan. And that is a continuous challenge to all of us. Yes. Si Violi Enriquez nakikinig din kasama ang kaniyang husband, si Joel Enriquez, at si Florenda P. Docto, also listening now. And Miles Mesa, hello po sa Hello inyo. po. And si Kuya, Napaka-sarap naman na nanonood at nakikinig sila. right, Raymond Yambot, binabati ang nanay niya sa subdivision, si Mama Lely Santos, 83 years old, and si Mirna Mercado. Magbabalik po ang Family Matters. Nagbabalik po ang Family Matters. Ako po, Jo Cabrera Alabastro. Ako naman po si Evelyn Garcia, At ang inyong Wednesday. Yes, ang ating talakayin ay how to make your joy contagious. Ito po ay Saga, part 3 na. Yes. Kailangan talagang ikalat ang joy sa buhay kasi yan ay nakakapagbigay ng parang vitamin to the heart. Exactly. Meron nga nagtanong dito is it necessarily important to have pain in order for you to know what joy is all about? Alam mo, sa totoo lang, mas masarap yung nararamdaman mong kaligayahan kapag ikaw ay nakakaranas ng pain, 'di ba? Yung kumbaga sakit. At yan ay sinabi natin sa ating binasang poem last week, Jo, kung naalala mo, no, na sabi nga, it's surely those who have suffered the greatest and most frequent losses for Christ are who are also most capable of knowing the deepest and most abiding joy. So pagka alam mo yon, yung talagang mas matindi ang iyong kaligayahan kapag dumaan ka doon sa dinaanan mo bago ka naging victory. Parang ganito yan sino ang mas masaya, yung nakapasa sa quiz o yung nakapasa sa bar exams? Hoy! Diba? Siyempre yung nakapasa sa bar, medyo matindi yung dinaanan Kasi niya. mas mahabang preparasyon, Correct. mas mahabang panalanginan, at ang daming mga sakripisyo na nakalaan. Pero nabanggit nga natin before yung break, yung
continue to be kind. Yes. Yung lagi ka magpapatuloy ka sa iyong kabaitan, ipagpapatuloy mo at ipapasa mo. Meron lang kasi akong babasahing poem Sige, na may kinalaman oo. din dyan sa kindness, kindness. na naging source of joy. Ito ay Oo. hindi sila magkakilala na itong scenario na to na makaka-relate sa bawat isa sa atin. A Case for Kindness. Oh. Ito ay sinulat ni Kenneth Shani. Yan, sabi nga, I went to a coffee shop on a Friday morning when the young lady working behind the counter without provocation and giving no warning laid me out with a smile, a welcome, and a good morning. Sarap nun. Conveyed with conviction, it was touching and heartwarming. So not just hot coffee which warmed me that morning. Whenever my touring took me near that shop, I always make it a point to make a stop. A young lady would hit me again and again with the brightest of smiles, a welcome, and a good morning. And it wasn't just me she treated in this manner. All who came in received the same banter. I had only been there but maybe thrice when it occurred to me everyone in the place was nice. Oh. It seems that smiles and kind words are some sort of disease. Contagious and infectious. They Yes. spread through a place and soon are emanating from every face. I hope that I have made my case that a smile and some kindness can vaccinate from the depressions that afflict the human race. Oy, ang sarap-sarap Diba? Talagang sobra siyang contagious. Kaya nga siguro ang sabi nga ni Maya Angelou, 'di ba? When you learn, you teach, but when you get, you give. So Oo. whatever, 'di ba? Ibigay mo and then let it be contagious. Oo, ito is ang coffee shop na Yeah. everybody's kind. Oo. Nagsimula sa isang young lady na cheerful. Oo. And everybody Basta else. Naihawa na yung cheerfulness. O nga naman, no, sa isang umaga, lalo na kung ikaw ay may-ari ng restaurant, Oo. fast food chain, talagang morning is a challenge. Oh, syempre naman, preparation pa Preparation. lang, And di ba? yung battle of the emotion. Yes. Dahil ang bubungad lagi sa'yo, mga taong nagmamadali, mga taong kakagising, mga taong getting ready for the day. Yes. Alam mo, ang take ko dyan, if you're kinder towards other people, makikita mo na talagang para siyang tawag doon, tennis, no? Pagka pinalo mo, talagang babalik talaga siya. And it's actually more of an atmosphere that you are creating within the area that is actually being contaminated. O, diba? Contaminated in a nicer Nice sense. way. Ito nga, yung Yes. infectious, ginamit niya sa positive way, yung infectious kindness. Kumbaga sa ating term ngayon, joy contagious. Oo, ang sabi nga ni Jackie, sabi niya, life endangers life. It takes each of us to make a difference for all of us so that the atmosphere will be contaminated. So it's a beautiful, beautiful reminder for us na it takes all of us to do these things, no? Hindi siya madali kasi marami tayong pinagdadaanan sa buhay, but continue to do that. And be sincere in doing that. Oo. Kasi oo. although meron talagang kailangan mong i-project na you're smiling but you're not, pero meron talagang smile within na mararamdaman mo, this person really cared for me. And you go to an elevator, di ba? An elevator is just a place wherein parang when you enter the elevator, it seems like there's a sign, no, na no looking, no talking, no something, but actually you can just smile at each one, di ba? And make their day well, Oo. di ba? Kaya nga if you stop for 1 second and do something just like smile, everyone will be joyful. You Oo. pay it forward and it comes back to you 100 times. Naalala ko Babalik at dito babalik talaga sa sa'yo. OCC, merong ganyan medyo mature na lalaki ito. Every time na nakakasabay ko siya sa elevator, akala ko nung una kakilala ko. Kasi sabi niya, good morning ma'am. Tapos, di na good morning ako. So, Oo. inisip ko, saan kaya siya nakita? Tapos nung mga sumusunod ng mga tao,
napapag-good morning din siya. So parang it's his habit na to say good morning dun sa mga nakakasabay niya sa elevator. Oo. One time, napagkamalan siyang elevator man. So inutusan siya? Oo, sabi. Papindot nga. Pito please, pa-press. 42 please. Bumaba siya sa 39. Sabi nung lumabas na, naku, hindi pala siya elevator man. Kasi he's so good, na So very kind. warm yung kanyang service. Pero hindi naman siya talagang elevator man. Gusto niya lang talagang mabuo ang araw ng bawat isa na nakasakay sa elevator. Iba talaga nagagawa, no? When you are intentional, when you're intentional in spreading that contagious joy, di ba? Iba eh. Meron kaming isang restaurant na pinuntahan. Ang haba ng pila, no? So, parang... Mukhang masarap yan kasi mahaba ang pila. Oo, ang haba ng pila. And then when I ask somebody inside na, gano'n pa ba kami katagal? Ay, naku, ma'am, sorry po, unlimited kasi yung time ng mga kumakain sa loob. Diba? So, sabi ko, ganun ba? But you know what? That lady approaching us, talagang parang gusto mo nang umalis. Bakit? Kasi parang she doesn't smile, talagang parang dinidiscourage ka niyang magstay. Tapos napatingin ako dun sa asawa. Sabi ko, ibang klase dito, no? Sabi ko talagang siguro requirement ito na hindi sila magsasmile kasi ang haba-haba ng pila. But eventually, kumonti na yung pila sa kanila. So, you know what? Just continue to be contagious in a positive way. Huwag yung ganun. One can never pay in gratitude. One can only pay in kind somewhere else in life. Sabi niya Anne. At ito pa ha, si Muhammad Ali, kilala niyo to? Ka-textmate ko siya sa textmate araw mo siya to Service to others is the rent you pay for your room here on earth. Diba? Service to others. Laging iisipin nga yun na be good, be kind to others. Yes. Dahil, hindi lang dahil ito'y kailangan mong gawin, kundi parang mas maging masaya yung nakakatuwa, diba? mundong ginagalawan mo, diba? Kasi it will spread joy, it will spread smiles, pero talagang challenge siya. Tsaka sinasabi niya na kung umuupa ka, kung may renta ka dito sa world, di ba? Ito yung pambayad mo dapat. Ito yung pambayad mo. Ay, kung hindi ka kind, at hindi tayo joyful. Wala kang binabayad. Ang dami ko palang utang. Ako, marami pala akong utang. So, marami pala akong dapat na bayaran. Kaya, when it comes to making the world a better place or a joyful place, we know how important it is to give back and to pay it forward. Yes. So, it helps brighten up other people's day, di ba? Kahit nga yung pagbate, yung di ba nakikinig ka tapos binati ka, it will brighten your day. Si Daniel De Los Santos from Australia is also listening to us. Si Kuya Sip Bergonia and Ate Huge Bergonia dyan sa San Jose, California. Good morning, Edchi Diamante. At sa lahat ng ating mga kaagapay na nakatune in na, si Marisa Caliope, Gladys Fetalvero, hello po. At si Cecil Shani, listening from Niles, Michigan. Regards to Kumaring Menchi, Padre Now. Hi, hello po. Yes. At si Rodora Tuplano, magandang buhay din po sa inyo. And Josephine Hernandez. Merong isang bata, tinanong, sabi niya, what can be your superpower? So, naglagay siya ng cape sa likod at nilagay niya letter K. K. Oo, sabi Cooperman. niya... Cooperman, diba? Sabi niya, kindness is the superpower that I have to spread the joy all throughout. Kindness. So, when you're kind, you're actually spreading the joy that is within you. I'd like to believe, down in your yung heart. kindness, strength yan eh. Tama siya. Tama yung bata na superpower siya. Superpower siya eh. Kasi hindi natural sa tao na maging mabait. Alam mo, may kikwento ako. The relation dyan. Magkwento ko lang. Kasi yung isang tao na nawalan siya ng cellphone, naiwan niya sa isang sinihan. Sino tong tao na to? Estudyante namin siya sa programa, sa seminar, sa Unleash. Okay. Tapos nung nakuha niya yung cellphone na yon, hinihintay niya na mag-ring yung phone. No? Kasi syempre, parang kung ikaw nawalan ka ng telepono, di ba manghihiram ka ng cellphone ng anak mo, tapos tatawagan mo yung cellphone mo. Di ba? Anong sasabihin mo?
ikaw ba ang nakapulot ng cellphone ko? Oo. 'Di ba? So, sumagot siya, yes, actually, hinihintay nga kita kasi gusto kong ibigay sa'yo to. 'Di ba? So, nung magkita sila, nung nakapulot, tapos sabi niya, oh, ito na. Tapos sabi niya, thank you so much dahil binalik mo yung cellphone ko. Ito yung something, parang nagbigay siya ng little amount, no? Tapos sabi niya, no. It is just my kind of, parang way, no, for making other people be joyful, no, na binabalik ko to sa'yo nang walang kapalit. Tapos sabi nung nawalan, sabi niya, grabe, hindi ka normal. You understand what that reaction means na parang sa society natin, hindi na normal ang normal pala yung kinukuha, yung hindi normal yung binabalik kasi sinasabi niya hindi nagpapabayad. At hindi nagpapabayad. So dapat yan ang maging norm natin, yan ang maging normal natin rather than sinabi niya na ay, hindi ka normal. And that actually dati tinatawanan ko lang yung experience na yan, pero nangyari po yan sa akin. Nung bumaba ako ng kotse, nalaglag ko yung cellphone, hindi ko alam na nalaglag ko siya. Nasa lap ko pala. Nagmamadali ako to go to an appointment. Saan kotse? Hindi ko matanda. Ibang kotse? Sa paglabas ko, nalaglag siya sa kalsada. Paglabas ko, no? Paglabas. So, alam mo, hindi ako makapaniwala. Isang nagmumotor ang nakapulot nito. At sabi niya, nag-text, padala siya ng message, no? Dun sa isang cellphone. Kasi yung cellphone ko, meron siyang phone number at the back. Okay. No? Yung phone number na nilalagay ko sa likod is actually hindi yung phone number ng telepono. Kasi paano mo tatawagan kung yung telepono na yun ang phone number? So tapos sabi niya, i-meet mo ako dito sa presinto kasi malapit dito, merong munisipyo, may presinto dito ko iniwan yung cellphone mo. It's such a beautiful, beautiful act na it's giving you joy kasi taranta ka na kasi wala yung cellphone mo, wala kang magamit. Iniisip mo yung contacts mo, plus yung cellphone, yung inconvenience mo, walang ka ng cellphone. Yes, oo. So, if you want to spread that kind of joy, then pay it forward. Oo. Or tulong meron ko pa din, isa pa yung give time. Oo, yung sinabi natin, just be there. Hindi siya. I mean, give time to strangers who are needing you. Halimbawa, di ba? Babae na naflatan ng sasakyan. At hindi niya alam paano magpalit ng gulong. And someone will help her na hindi naman niya kilala without asking for anything, waiting for anything in Pero return. grabe yung joy nun para dun sa naflatan. Grabe yung joy na yun. Pero, yun nga hindi yan normal. Na normal, na dapat nagiging normal. Na hindi yun na merong tao na, uy, kailangan mo ng tulong, hindi ganun. Oo. Pero may mga tumutulong na ganun, may mga nangyayari na biglang lumalapit, kailangan nyo ba ng tulong? Yan talaga, it will give you talagang joy within na maiisip mo, ay Lord, sarap palang tumira sa Pilipinas. When you see all of these things happening, no? Nakakatulong sa'yo nang hindi mo naman hinihingan ng tulong. Exactly. Abala ka na sa paghingi ng tulong kasi yung mga kilala mo yun, tutulungan mo na, yung hihingan mo ng tulong. Halimbawa, tatawag ka sa asawa mo. Tatawag ka sa kaibigan mo na malapit sa area. Battery company, di ba? Right. Hindi, kaya lang na-flatan ng gulong. Sa bagay, hindi pala konektado yung battery sa gulong. Hahanap ka ng vulcanizing shop. Huli ng lahat. Flat na yung gulong mo. So, yung stranger will help you and you'll give your full trust to him na hindi naman niya itatakbo yung sasakyan mo after na yung gulong ay napalitan. Is really a joy. Amen. Kaya nga, ang nabasa nating poem last time, di ba? Sometimes, rivers of sadness can open up into a wide gulf of endless delight and are often the very courses needed to carry us there. When all is lost, we find to our amazement that even so we still have all and no one can rob us of it. When it takes everything from us, He proves Himself to be everything to us. So talagang si Lord yung magpapadala sa iyo ng tao, tutulong sa iyo mag-vulcanize ng sasakyan mo, di ba? And that your joy will be complete. Naalala ko isang illustration na isang milyonaryo siya na ang kaniyang negosyo ay asin. Oo.
At by the time na pinapatuyo yun, di ba? Tapos ready for harvest na, ready for package na, bumagyo. Wow! Ano nangyari? Wala silang naisalba. Kasi asin yun at napakalakas ng ulan at binaha. Ang unang-unang ginawa nung negosyante na knowing na wala siyang magagawa Wala na siyang magagawa. Yung million na ina-expect niya nakikitain ay tinangay na ng baha. What he did, he stood in the middle of the area na pinagbibiladan nung asin. Oo. And he praised God. Kasi buhay siya, buhay yung family niya. Oo, kasi ito asin lang to Oo, but yung asin na yan is million to him. Yes, but the life is more important and more precious than asin. Oo. So, nung na-realize niya, Lord, yung ito asin lang Yung buhay ng pamilya ko, mas mahal kaysa sa asin. So, he continued to praise God despite nung trial na magiging effect nun after. Yes, At mo, hindi niya inalaw that salt will rob him of the joy. Oo. So, parang kapareho yan ni Tita Cora. Ewan ko kung nakwento ko dito, di ba? Oo, nakwento ko dito. Ulitin mo na lang kasi may mga kaagapay tayo. Like oo, na namatay. Matay lahat-lahat ng kanyang chicks, Australian chicks. Pero in the midst of that, sabi niya, mabuti na lang. Wala na akong papakaining mga sisiw. Pero naisip niya pa yun. Oo, grabe. At million hindi na ako bibili ng feeds. Oo, million kasi yung pinapakain niyang feeds. No? So there's always things that we can actually be joyful and we can transfer that. Sabi ng 1 Thessalonians 5, verse 16 to 18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Nag-share si Pastor Soriano, sabi niya, God bless kay Pastor Arnaldo Estrella in this difficult time in their family. So, sa ating mga kaagapay ngayon na nakikinig and you are experiencing in the lowest point of your challenge. Karamdaman man yan, hindi pagkakaunawaan, problema sa pera, do not let that experience rob the joy within your heart. Yes. Sabi nga, wala daw pwedeng magnakaw ng nasa sa loob mo. 'Di ba? Kumbaga, you have the choice to be joyful. You have the joy in the middle of whatever crushing disappointment, unbearable pain, whatever is that. Ikaw pa rin. Meron ka pa rin pagpipili kung papaano mo i-approach itong mga bagay na ito. Kaya nga, ang paalala po sa atin is when anxiety was great within me, sabi ng Psalm 94 verse 19, when anxiety is great within me, your consolation brought me joy. Galing. Ang anxiety is one of the household word ngayon ng mga kabataan, dahil one of the symptoms of depression, being anxious, diba? Yan. Kapag wala ka talagang joy sa puso mo, yan yung unang na experience, nagma-manifest. And so, kung ikaw, kaagapay, ay nakakaranas ng matinding kalungkutan, anxiety, yung malakas yung tibok ng puso mo, na hindi mo na alam ang gagawin mo, pinagpapawisan ka ng malamig, may mga nararamdaman ka na physical manifestation na yan, ibigay mo lahat sa Panginoon. That's true. Kaya nga, napakaganda talaga ng paalala natin from the first series, na do not remove that time with the Lord that you have, because sa pagsasaliksik mo sa Kanya, mararamdaman mo yung comfort. Sabi ho ng Psalm 63, 1-8, Oh God, oh my God, earnestly I seek you, my soul thirsts for you, my body longs for you, in the dry and weary land where there is no water. Diba? I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory because your love is better than life. Ito naalala ko sinabi mo kanina about the salt, diba? Yung pagmamahal niya, diba? Mas matindi, sabi niya. Ito hindi, your love is better than love. My lips will glorify you. I'll praise you as long as I live, and your name I will lift up my hands. My soul will be satisfied as with the riches of foods.
With singing lips, my mouth will praise you. On my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night because you are my help. I sing in the shadow of your wings. My soul clings to you. Your right hand upholds me. So kahit na medyo matindi yung pinagdadaanan natin, 'di ba? Meron pa rin palang joy na pwedeng magkaroon. Kaya nga sequel nung kay Alisa na sinabi mo last week, it's a delight which flows without measure from the assurance that through every circumstances and detail of my life, God is ever beckoning and dawning me into deeper intimacy with Him, ever whispering to my heart, come closer still. Pero meron talagang pagkakataon sa buhay mo na yung aatakihin ka ng matinding kalungkutan, problema. Tapos ang nakikita mo na lang yung hindi maganda. Oo, parang ang buti-buti ng pamilya mo sa'yo, ng asawa mo sa'yo, pero ang nakita mo yung mga bagay na hindi maganda. Halimbawa na lang ay yung sinasabi mo ang buti-buti ng asawa mo, yung ang buti-buti ng asawa mo ay biglang nawala. Na hindi mo inaasahan. Although we all know that death is coming, but yung paglisan ng iyong mahal sa buhay ay unexpected. Biglaan. Matindi yun. Oo. Yung joy meron joy ka. Dahil doon sa tao na binibigay ng tao na yun sa buhay mo, and that person suddenly left you. Diba? Went home with the Lord. Kaya nga sabi niya na joy in the midst of devastating loss. Crushing disappointment. Yan yung sinasabi mo, Joy. Unbearable pain or scourging heartache is about the discovery of treasure so precious and rare that it can never could have been found had we not been forced to walk a path of affliction in the desert. So yun daw yung joy. It's in the isolation and brutality of the wild that we come to know Him. So parang, di ba, biglang nawala yun sa buhay mo in a ways that transcend the span of human imagining or desiring. And all the songs and all the poems and all the masterpieces taken together cannot capture or estimate description of the pleasure that might be unearthed there. So it's actually, in that situation, you can still find joy. At napakaganda at napakalalim ng ating usapan on how to make your joy contagious. Sa pagpapatuloy po ng Family Matters ay ang ating last stretch ng discussion. Nagbabalik po ang Family Matters. Napakinggan po natin ang music na Safe by Moira. Nakasama namin yan si Moira sa isang event also. Ang ganda ng song. I found my fortress in you. Yeah, I love that song so much. So, sabi nga dito, though you have not seen Him, you love Him, and even though you do not see Him now, you believe in Him, and filled with inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your soul. Sabi yan ng 1 Peter 1, verse 8. Right. Nakikinig ngayon si Ate Mayan Damian and Ate Karen Damian, and also ang kanilang magulang, si Tatay Rino and Nanay Julie Damian. Si Liwayway Altamirano, sabi niya, ang ganda po ng mga anak ng Diyos. We are more than conqueror. Thank you po. Blessings flow. And si maraming Manny salamat po. Diocor, si Rhea Herminia, hello po, and good morning po. So I pray that the Lord will find each and every one of us faithful, no, as we be intentional in making our joy contagious, and be on the watch out. Siguro maging faithful tayo sa pagkalat nito. 'Di ba? Kasi ang dami ng kung ang daming tao nagkakalat ng mga hindi maganda, chismis, whatever, I think it would be better that if there's one thing that we can spread, let's just spread joy. At talagang ito ay nakakahawa. At ihawa natin ang saya na yan. Di ba yung minsan yung kasi ako madalas ako nagko-commute yung pag nagtatawanan yung mga tao, may time kasi na na-experience ko, nakatayo kami sa bus. Tapos yung tatlong nag-uusap sila, ang saya-saya nila, yung sa sobrang saya nila, natatawa ako, kaya lang hindi ako makatawa. Hindi ka kasali. Kasi hindi naman ako kilala. Parang
Tawa siya, di naman siya natin kilala. So, ako ang problema ko, pinipigil ko, paano ba ako hindi matatawa dito? Pero, yun nga, hindi naman ako yung kausap, nakikinig lang ako, nakakarinig lang ako ng tawanan nila. Tapos nakikita ko napapakinggan ko yung perspective nila, yung vibe nila, nahahawa na ako. Yes, and ako lagi kong sinasabi na when you are the one starting that fire, that small, spark, di ba? Pasasaan ba yan? Kakalat at kakalat yan. So parang ginawa nila, di ba? Kumalat sa'yo. Yun nga lang, parang awkward lang kasi hindi ka kasali. May magandang witty poem tungkol sa smile. Oo, ano yan? Smiling is infectious. You catch it like the flu. When someone smiled at me today, I started smiling too. I passed around the corner and someone saw my grin. When he smiled, I realized I'd pass it on to him. Oh. I thought about that smile, then realized it's worth a single smile, just like mine, can travel round the earth. So if you feel a smile begin, don't leave it undetected. Let's start an epidemic quick and get the world infected. Yes! Ito ginawa ni Karen Loman. Ang ganda, no? Alam nyo, napag-usapan natin last week na minsan makikita mo yung tao, joyful siya kahit hindi siya nagsasmile. Yeah. Pero ang ganda talaga ng smile because it's actually something that they can see visibly. 'Di ba? Kasi parang para malaman ng isang tao na joyful yung isang tao kahit hindi siya nakangiti, kailangan kilala niya yung tao. Oo, no? 'Di ba? Kailangan kilala niya personal. Oo. Meron siyang intimate relationship with that person na parang sinasabi mo, alam mo, kahit tahimik yan, masaya yan. Kasi you know that person. But smile, it's something that, you can spread that automatically because it is being seen visually. There's a beautiful, beautiful film that I really love. No, it's actually way back, I think, in the 80s or in the 90s. Yung Annie, alam mo yung Annie? Yung orphan. Okay. Oo. The sun will come out yes, tomorrow. Ang ganda nun, di ba? Sabi ng anak ko dyan, naalala ko. Bakit, Mommy, I love you tomorrow? Tomorrow, I love you tomorrow. Bakit bukas mo pa ako mamahalin? You're only a day away. Ay, hindi naman ganun ang meaning nun. Oo. So, ang natutuwa ako doon, kasi meron siyang kinanta doon na about smile. Ano yun, smile? You're never fully dressed without a smile. Oh. So parang sinabi niya na no matter how beautiful your dress, your makeup, you're never fully dressed without a smile. Ayan. Oo. O, di ba para akong joke Maganda box. nga siya. Oo. So, napakaganda din ng lyrics niya. Kasi it's actually something that a lot of people are not aware that you are never fully dressed without a smile. Oo. And marami po sa atin, parang kahit na meron nga akong mga pinuntahan, we call it parang they're looking at somebody who's the best dressed, no, na isang event na sabi ko, oo nga, no, parang iniisip mo na napakaganda na ng damit mo, pero kung hindi ka talaga ngumiti, parang you're never fully dressed. Oo nga, no, sa mga kasalan, yung bride, hindi naman magiging full yung kanyang beauty without her radiating smile. Oo. Di ba mas maganda pag can you imagine this, ha? Meron kang 5 million o kaya sabihin natin $10 million na gown, di ba? Lalabas ka, pupunta ka, maglalakad ka sa aisle, ikakasal ka. Pero ang pinakita mo dun sa mga taong nandun ay nakasimangot ka. Oo. Ay parang wala. Parang hindi ka talaga mapapangiti at hindi mo masasabing maganda yung bride. Yung mga tao expectant na masaya for you. Masaya ka. Correct. Kahit nga, di ba, pag nanonood ka ng pageant. Oo. Di ba, lagi silang all smiles, representing their, origin, kung saan man yun. Kaya nga, merong tinatawag na Miss Friendly, di ba? Merong mga ganyan because they best want smile at na-awardan pa ng mga
sash at mga premyo yan. That's why I really love that, yung song na yan, You're Never Fully Dressed Without a Smile. So pakinggan nyo yan. Hindi ko lang alam kung nasa Spotify ba yan. Pero nandyan yan. You're Never Fully Dressed. Nakalagay doon sa, yung sa last lyrics nakalagay, niya. ready or not, give all we've got. Yeah, you can't deny that, baby. You're never fully dressed with a smile. Don't sink the boat when you lose hope. Ay, oo. Kaya nga, it is not the nature. No, the nature or things or people that will satisfy you, but that it's an internal joy that's only coming from our Creator. At maraming mga tao na nagugustuhan nila yung mga taong laging nakangiti. Because yung smile will make you feel that person is comfortable talking to you, yung pleasant kang kausap. Kaya hindi man tayo palangiti, mga kaagapay, mag-practice na tayong maging palangiti. Practice na. Yes. Naalala ko tuloy isang komedyante, hindi ko napapangalanan kung sino. Siyempre, pag nakita mo siya sa TV, talagang siya, masayang-masaya dahil yun yung craft niya. Parang kilala ko yan. Comedian. Sa abroad yan, ha? Hindi, dito yan. Tapos sabi niya, gano'n, one time, nagpaliwanag siya sa isang talk show. Sabi niya, ako po yung tao lang. Huwag niyo po akong i-expect na kapag ako'y lumabas na sa television ako'y nakita ninyo, na ngingitian ko kayo kasi kaagad. Hindi ko naman kayo kilala. Correct. At meron din naman akong karapatan na hindi ngumiti dahil ako'y tao lamang. Pero come to think of it, kilala ka ng maraming tao, artista ka, you have all the reasons to smile. Na pag lumabas parang responsibilidad, ano? Actually, not responsibility, but paying back. Yung mga tao na tumangkilik sa'yo, ay suklian mo man lang ng isang ngiti, napakasarap na ngiti. And it will make the person feel good because you smiled at them. Kaya minsan, 'di ba, kapag merong ka nakikita sa daan, 'di ba, and people acknowledge your smile, nararamdaman mo na you're actually giving something that person that no money can buy. Oo. Ako may natutunan ako sa isang napanood ko na singer. Kasi kumakanta rin naman ako minsan. Oo, ang ganda ng boses mo. Kasi pag kumakanta ako, hindi ako ngumingiti dahil nakakonsentrate ka dun sa kinakanta mo. At saka normally hindi happy songs yung kinakanta ko. I mean, inspirational songs siya. Yes. Pero may nakita ko na kumakanta siya, tapos nakangiti siya. Sabi ko, sa isip ko, parang, Pwede pala at mas maganda. Hindi nakakakaba. Kasi, pag nakangiti ka, yung mga tao nakangiti rin sa'yo. And when you look at your face, like for example, you recorded it, and you look at your face while you're singing it, hindi pala, mas maganda pala when you smile. Kaya pinractice ko yun. So, pagkakanta ko, nakasmile na ako. Yay! Tapos, pagka din sa ito rin, trick din sa radio, di ba? When you read promotional materials, kasi you're encouraging and people. When you smile, it transcends it. Yes, you have to smile when you talk. Oo, nagtatransfer yun eh. Kahit sa radyo, kahit hindi ka nakikita, noong panahon wala pa pong YouTube and Facebook. Ang instruction po sa amin, pag sa pagsasahim papawid, once you open your mouth, you have to smile because it will be felt. And always remember that even though they are not seeing you, they are feeling you. Nararamdaman ka nila. Ramdam kita. And they can actually, yung mararamdaman niya pati hindi lang yung smile mo, yung sincerity mo na nanggagaling sa puso. Nako, ay napaka-ganda, napakayaman ng ating usapin and thank God natapos na rin ang serye ng How to Make Your Joy Contagious. Yes. Kaya nga, sabi ulit ng kanta, I've got joy down in my heart. Deep down in my heart. Iba yung tono ko.
So, let our joy be contagious. And of course, lastly, dun sa mga categories na sinabi ko, like wake up, gratitude, have a devotion, spread your kindness, and so on and so forth. It is very important for you to exercise and have proper nutrition if you want to be joyful. Bakit ko nasabi yon? Kasi, when you are doing a physical exercise, di ba, mas iba yung nangyayari sa katawan mo at mas na-exercise yung muscle mo. It is actually giving you an inner joy. Okay. Yes. Ayan. At bago tayo magtapos, kailangan syempre tayo manalangin. Panalangin natin yung mga kaagapay natin na dumadaan sa matinding pagsubok. Yes. That the joy in their hearts may be restored by the Lord. At yung mga kaagapay din natin na may mga karamdaman at mga kailangan na ipasa na mga examination at kailangan na ma-accomplish na school requirements. Yes. Aming Ama, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong pangako, sa iyong salita, Panginoon, sa 1 Thessalonians 5, verse 16 to 18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all. You said in all, not in some. In all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa salitang ito na it comforts us, Lord, that whatever situation meron ng aming mga kaagapay, Lord, nandyan man sila sa badig ng karamdaman, meron man silang project na kailangan tapusin, meron man po nga mga kaagapay na kailangan ayusin ang kanilang mga assignments, projects sa school, requirements, oh God, and even, Lord, ang mga exams na dapat na ipasa. Lord, dalangin namin, whatever in that circumstances, Lord, may you put that joy in our hearts, Lord. Lord, maraming salamat po because you said in your word, the Lord has done it this very day. Let us rejoice today and be glad, Lord, for you know before we even look at all of these things, alam mo na ang pwedeng mangyari sa buhay namin. Panginoon, dalangin ko po ang bawat isa. Lagyan niyo po ng isang pusong marunong, Panginoon, magbigay na nakakahawang kagalakan sa iba. Lord, that we may be able, oh God, become a channel of blessing to others. Not even just materially, Lord, but even, Lord, our continence, our joy, Lord. Panginoon, we entrust each and every person listening to this broadcast. Sino man ang nakikinig ngayon, dalangin ko, iabot mo ang iyong mapagpalang kamay, Lord God. Reach them, Lord God, and meet them at the point of their needs. We entrust everything to you, and we thank you for this day. All this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Oo. Saya ka na ba, kaagapay? Yes, kaya nga sana pagbukas nyo ng mata ninyo sa umaga, gawin ninyo yung aming habit na smile, good morning, kiss, embrace, hug, I love you. Ayan. No? And when you do that, nako, medyo masaya, and of course, don't forget to thank God for your life. Okay, at maraming salamat din sa ating mga kaagapay dyan sa Wakas, Bocave Transmitter Site. Thank you rin sa mga umagapay sa atin dito sa control, kay JV Tabua, kay Nathaniel Peralta, kay Benjo Morano, at kay Reggie Villena. Marami ring salamat sa ating radio TV team, sina Abby Glindo, Aileen Valdez, at Christopher Peralta. Ako po, Jo Cabrera Alabastro for Miss Aloha Zero. Ako naman po si Evelyn Garcia, ang inyong Wednesday. Kami po ay masayang kasama ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@dzas.febc.ph.